Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagtangkilik at pagsuporta sa mga lokal na produkto at pagpapanatili ng kaligtasan at kalidad ng pagkain at produkto, ipinanawagan ni Department of Trade and Industry Cordillera o DTI-CAR Regional Director Juliet Lucas. Si Donna Kawis-Balyo mula RP Bontoc sa balita. Nagpanawagan ni Department of Trade and Industry wenno DTI Cordillera Regional Director Juliet Lucas kadagiti consumers ken producers a suportaran dagiti lokal a produkto ken ipangruna ti kinatalged dagiti makan ken kalidad ti produkto. Mensahe daytoy ni Lucas iti naangay a programa iti selebrasyon ti Langay Festival ti Mountain Province. In paganatget ni Lucas nga importante a maipangruna ti product safety, quality, innovation ken creativity tapno agbalin a competitive iti merkado. Binagaan na pay dagiti micro, small and medium enterprises nga suruan ti mangusar iti information technology. Inpakaammo pay ni Director Lucas dagiti programa ti DTI kas ti Tatak Pinoy Shared Service Facility ken dadumapay. Binagaan na dagiti addat negosyo na nga agparehistro iti ahensya. Narpos na Bontoc, Donna Kawis-Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawis-Balyo. Information Education Campaign laban sa rabies pinaigting kasunod ng naitalang 51 panibagong animal bite sa loob ng isang araw sa isang bayan sa Pangasinan. Magbabalita si Sara Kayabyab ng RP Dagupan. Nan panunot ed Karaklan so say opisina ya Animal Bite Treatment Center na Rural Health Unit 1 na Balaya Bayambang, Luyaga, Pangasinan. Unong iya ed say atagaya bilang na animal bite o akit-ket ya ayap jad apalabas-labat na sakay agaw. Inmabot ed 50 sakay so balon kaso na animal bite so ni kuritda no iner sang Karaklan ed saray edad 28 anggad 50 syamira ya awala ay 28 kaso. Lapod saya inmabot la ed San Lasos Tandamplo so kabukulan niya kaso od abitlan lugar. In pasilong danatan at sa Education Information Campaign so 50 sa kaya balon kaso piya na panunutan ira tan say pamilya da unong ed posibleng kaso na rabies ya awit na say ayap ya akaketket ed pasyente tan saray kurang na napagdanggawan piya na iwasan iyan sakit. Natandaan yan inbunag at taon wali ugaw ya inatoy ed abitlan balay lapo ed rabies. Manlalapod Dagupan City, siya si Sara Kayabyab para ed Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sara Kayabyab. 10 persons deprived of liberty o PDL sa Batangas, pinagkalooban ng livelihood packages ng Department of Labor and Employment o DOLE. Magbabalita si Mara Grezula ng RP Lucena. Pinagkalooban ng livelihood packages ang 10 persons deprived of liberty o PDLs at kanilang pamilya sa lalawigan ng Batangas sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program. Ayon sa pabatid ng DOLE Calabarzon, ang tulong pangkabuhayan ay tinanggap ng mga benepisyaryo sa isang seremonya kamakailan sa Batangas City. Sa tulong nito ay makapagsisimula na sa kani-kanilang negosyo ang mga benepisyaryo tulad ng taho, kutsinta at ice cream business. Bukod sa 10 PDLs, tumanggap din ng kaparehong tulong ang 20 individual. Magsasagawa ang DOLE ng monitoring upang matiyak na naipagpapatuloy ng mga benepisyaryo ang napili nilang negosyo. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula.
Pagpapahalaga sa kalikasan at mga katutubo sa lalawigan ng Palawan, pangunahing advokasya ni Miss Philippine Earth 2024 candidate Reyna Michelle Ruhen. Narito si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Nagparaot si Miss Philippine Earth 2024 candidate Reyna Michelle Ruhen na mayad ang igmas matinlo na magprosigar ang mga katutubo at kalikasan sa lugariyang Palawan bilang nagapauna niyang advokasya. Sa pagpakimani ang Radyo Pilipinas Palawan kay Ruhen, agbalta na sa mga katutubo sa bahay niyang Aborlan at nakita na ang kahalagahan ng pag-alaga ng mga katutubo at kalikasan. Mag-alaban si Ruhen sa Miss Philippine Earth 2024 matapos na magdag ang Mutya ng Palawan 2018. Tubong Barangay Iraan sa bahay ng Aborlan si Ruhen na isarang sangguniang kabataan chairperson. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian Faye Ibanez. Blessing ng Early Childhood Care and Development o ECCD and Protection Unit isinagawa sa lungsod ng Calbayog, Samar. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Naging manilang puso ng gindumarang a blessing sa Early Childhood Care and Development ECCD and Protection Unit kakulop nga adlaw Huwebes, Abril 4, 2024 sa Calbayog City Hall Compound. Sigun pa kan Alcalde Raymond Uy, nga bisan gutiay ang opisina, importante gihapon ini tungod sa maseserbihan ng bugos nga syudad. Dugang paniya nga prioridad ang proyekto tungod saan mga kabataan ang magiging pundasyon sa masunod nga henerasyon. Ginpahayag pa ni Local Chief Executive nga naghatag ang DSWD Regional Office 8 sa 5 milyones ka pesos nga pondo para sa pagbubuhaton nga feeding program sa syudad. Gintagan doon naman ni Vice Alcalde Rex Daguman ang importansya sa early childhood education sa character building ug value formation. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Senador Bong Revilla pinangunahan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS payout sa Bislig City. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gipangunahan ni Senator Bong Revilla ang gipahigayon nga Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS payout dito sa siyudad sa Bislig, Surigao del Sur niadtong Miyerkules, Abril 3. Nahibaloan nga mokabat sa kapin sa 1,500 ka mga benepisyaryo ang midawat og tabang pinansyal gikan sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Kauban usab sa maong okasyon sila si Governor Alexander Pimentel, 2nd District Representative Johnny Pimentel, Bislig City Mayor Florencio Garay ug pipila ka mga lokal nga opisyales sa ikaduhang distrito. Gawa sa AICS payout nagtunol usab og lain nga tabang pinansyal alang sa lokal nga panggamahanan sa Bislig City sa kantidad nga 2 milyones ka pesos pinagi kang Senator Revilla. Nahimong higayon usab ang pagbisita sa senador nga personal nga gitunol kaniya ang pipila ka mga hangyo og proposals gikan sa ubang LGUs sa probinsya. Gikan sa Tandag City kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa Sulu, wala pa ring supply ng bakuna laban sa rabies. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Wayruan pa masilanggit awal rabies in Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform atawa Mafar Sulu.
Inin kaya bahagi Chief Agriculturist Jun Amak. So kung 2 tahon na lang niya, wala kaya parahan langgit awal rabis in office, hangkan wala day sab na sila nakapaon jinis pakaradyaan, hapag sabag sin sakit, awlan na bihaon kaya kana naman inlando pagpasusin hula. Hain lang mo dato di sa mga mao mo magtaas parkala in pagkugdanan sinasabot sakit. Habihaon sa nila pagpakadtuon pa mga private veterinary in mga maggawi maon pa office ganta magpalanggit ang mga ipatan nila iro, kuting iban misan in rabbit. Hawak to makatay ma-inopis supply deng regional office nila, tiyan tuhay niin makapaon na sila paglanggit biasing kabiaksahan, house to house sa anti-rabies vaccination. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Government Internship Program ng Department of Labor and Employment o DOLE ipatutupad para sa 100 college graduates ng Kalinga. Mula RP Tabuk, narito si Amelia Bumatnong. Sa agasot a benepisyaryo ti matulungan babaan ti Government Internship Program ti Department of Labor and Employment. Babaan daytoy agtrabaho day ti 3 a bulan, partikular kadagiti opisina ti Provincial Government of Kalinga ken National Line Agencies. Iti sweldo dagitoy ket base iti minimum wage iti region. Opisyala ng rugi iti umunang aldaw iti trabaho da, iti kalkalpas nga orientation ket panagpirma iti contract of service iti April 3 nga indawlwan ti Dole Kalinga ken Public Employment Service Office 1 peso Kalinga. Iti alokasyon para iti nasao programa ket nagapu iti opisina ni Dole Car Regional Director Nathaniel Lacambra, babaan iti inisyatibo ni Governor James Edupa. Mayanay iti daytoy inyibkas ni Provincial Administrator Teddy Gulay iti mensahe ni Governor Edupa kadagiti benepisyaryo nga remiten da iti kabaulanda ng runa iti serbisyo publiko. Kabayatan na, imbingay darufa may dawingoy iti OPHO ken Attorney Jun May Budaden Waknang dagiti napatag nga impormasyon panggap iti mental health, stress management ken luntag wenno regulasyon iti trabaho. Manipod DZR Kitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.